ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang dami ngang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Kung bigay ka ng bigay, nandun lang yung pera, hindi naman nagagamit. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Oh, excuse me po, Ma'am Grace. Ma'am Grace, tinuturuan mo ng leksyon. Teacher ba ito si Madam Grace po? Ano bang nito? Teacher? Ha? Mukhang teacher yata, nagtuturo ha? Tuturuan ng leksyon. Sinong tuturuan mo ng leksyon? Pag sinabi mong tuturuan mo ng leksyon, yung PhilHealth, yung pag-zero budget ng subsidy, hindi mo tinuruan ng leksyon. Ang nangyayari dyan, inalisan mo ng pagkakataon na hindi mahihirapan yung mga beneficiary at yung mga ibang nakikinabang sa PhilHealth na hindi naman problema kanilang pagpapagamot. Yan, inalisan mo sila ng pagkakataon. Hindi po yan turo ng leksyon. Palagay natin kung tuturuan mo ng leksyon, kung ano yung pinagsasabi, hindi na-utilize yung pondo ng PhilHealth. Kasalanan ba yan ng mga membro ng PhilHealth na umaasa o nakikinabang sa PhilHealth? Kasalanan ba? Kung sabihin mo na oo, ay di okay lang yan, tatanggalan mo ng pondo o subsidy. Kung sasabihin mo oo. Pero kita mo naman, hindi naman kasalanan ng mga o sino nagsakripisyo yan sa ginagawa nyo na pagtanggal nyo ng subsidy. Yung mga membro, yung mga umaasa sa PhilHealth, andap sana ninyong ginawa dahil kung ganyan nga po ang problema dyan sa PhilHealth, ang may problema po dyan ay yung namumuno. Buong taga PhilHealth, kung may problema sa PhilHealth, tanggalin nyo yung mga lahat ng nasa PhilHealth yung hindi gumagawa ng kanilang trabaho. Sila ang tanggalin nyo. Dahil trabaho nila yon para ibigay doon sa mga tao. Ngayon, ginagawa nyo, tinatanggal nyo. Sa tingin nyo ba, yung mga namumuno dyan sa PhilHealth ngayon, sa tingin mo ba sila ang apektado dyan? Hindi. Yung mga beneficiary, yung mga nangangailangan, yung mga makikinabang yan, yun po ang apektado dyan. At sino yung mga yan? Kami, mga ordinaryong mga tao, kami, mga naghuhulog dyan. Kami mga naghuhulog, apektado kami. Kasi yung mga hindi naghuhulog dyan, yung hinuhulog namin, yun ang gagamitin din nila. Di ba? Dahil sa universal healthcare. Ngayon, lahat kahit hindi ka naghuhulog. Ngayon, tinanggalan mo ng subsidy. Saan sila kukuha yung mga hindi naghuhulog? Di ba doon sa hulog namin? Saan nilalagay yung mga utak nyo? Akala ko ba napakatalino yung mga pag nakaasta kayo dyan sa mga nyo, kagalang-galang kayo, hindi nyo ginagawa yung karapat-dapat na para sa mga mamamayan. Pagtanggal nyo ng subsidy o budget na ilang billion yun, sa tingin nyo ba, apektado yung mga namumuno dyan, humahawak dyan sa PhilHealth? Hindi. Direktang apektado yung mga nangangailangan, yung mga beneficiary, yung mga may sakit. Tingnan mo naman ang pila dyan sa may mga hospital. Ngayon, hindi nyo binigyan ng pondo. Andyan pa rin yung lahat ng mga tao sa PhilHealth. Ganun pa rin ang gagawin nila dyan. Tanggalin nyo yung mga tao nandyan, palitan nyo ng bago. Yung totoong nagsisilbi sa mga Pilipino. Hindi nagsisilbi kay Marcos. Hindi nagsisilbi kung kahit kanino. Dapat yung nagsisilbi sa Pilipino. Kaya yung ginagawa nyo yan, pagtanggal ng pondo ng PhilHealth, kawawa ang taong bayan. Kaya nanawagan po ako sa mga Pilipino, ngayon mag-i-eleksyon na. Dahil itong mga pangyayaring ito, hindi po ito napapanood sa mainstream media. Napapanood man nila dito ay mga 10 seconds, 5 seconds, hindi. Yayain nyo yung mga kaibigan, yung mga kamag-anak nyo na nanood lang sa TV. Huwag silang umaasa sa mainstream media. Huwag silang umaasa sa TV lang. Manood sila dito sa social media dahil andoon yung buong mga pangyayari mapanood nila. Yung hindi nila napapanood sa mainstream media, dito nila mapapanood sa social media. Magigising sila sa social media. 144 billion. So, around to mga 88 billion pesos din po yung na-free up natin. Tama po? Mr. President, it's true that compared to the NEP, there may have been a decrease, but bearing in mind also that compared to 2024, there's been an increase. And we know that for a fact that the increase can cover the current needs for personal benefits and pensions. Yes, Mr. President. Pero yun lang, I'm just looking up, I'm just pointing out the fiscal space that Congress has freed up
under programmed appropriations. Yun po, that's what I'm pointing out. And bago malimutan, we also freed up 74 billion pesos, 74.4 billion pesos sa PhilHealth subsidy. Tama po yun, which is under programmed appropriations. Tama po. Yes, Mr. President. Why did we have to do that, Mr. President? Sa dami na ng... hindi pa tayo makakame up ng total amount of the fiscal space which we have freed up sa programmed appropriations because hindi natin alam yung how much of the 373 billion of new items under unprogrammed appropriations came from program. Hindi pa natin alam eh. But we will add to that the MPBF, we add to that the PGF na mga freed amounts plus the 74 of the PhilHealth. Kinailangan pa ba natin na i-zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President? I know, Mr. President, that's also the question of many. And I've thought about this long and hard. And there's no denying that PhilHealth has a savings amount of 600 billion, Mr. President. And that's also the reason why initially the administration thought of it as a way also to augment certain short fundings that we had, for example, for health workers, etc. Hindi natin maintindihan ba't hindi nila ginagamit yung pera na nandun na meron sila na nakaimbak sa isang, ewan ko kung anong klaseng account yan, savings account, na ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang dami ngang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Bigay ka ng bigay. Nandun lang yung pera, hindi naman nagagamit. Paano naman yung mga ibang programa rin ng gobyerno na nangangailangan din ng funding? Yun nga yung sinasabi ko, pag meron kang, syempre, di ba, sinasabi natin, 5 yung anak mo, lahat yan kailangan pantay-pantay na mabigyan mo. Totoo yun. Pero sa lahat sa kanila, tinitignan mo rin kung sino may pangangailangan at sino naman ang may kakayanan na itayo rin ang kanyang sarili. Yun din ang sinasabi natin, it's a leadership problem also in PhilHealth and it's a disbursement problem. Gaya nga ng sinabi ni Senator Cynthia, ang problema din sa PhilHealth, hindi rin natin alam kung ano ba talaga yung mga benepisyo natin. Wala tayong card na nagsasabi hanggang dito o ganyan ang maibibigay sa'yo, ang tagal-tagal ng approval minsan, hindi alam ng ating mga kababayan kung paano sila makapag-comply dun sa mga requirements. So ito yung mga nagiging issue. Hindi sila kulang sa pera. At alam ko yung iba talagang pinagdidiinan nito. Pero 600 billion ang meron sila. Samantalang, ang dami natin din pangangailangan pagdating sa edukasyon, pagdating sa infrastruktura. Alam mo, maganda talagang magbigay ng social protection, wealth transfer. Importante yan. Pero kailangan din natin ng wealth-generating initiatives kasi hindi natin mapopondohan ang mga ibang bagay na magbibigay ng suporta sa ating mga kababayan kung ang gobyerno ay walang programa na magpapalago ng ating ekonomiya. I'm reminded of the saying that health is wealth. But I don't think, Mr. President, that we can use funds meant for health so that we will justify that we will generate wealth for the nation. Mr. President, so, the budget of the DOH has increased from last year. So it may not have been an item, for example, in particular for PhilHealth. Pero